Hello, brothers and sisters in the faith. For this video, I would like to make a video of an unboxing, shall I say, maybe also a short reading of shall I say, a very unique Bible translation. This might not be that appropriate, I guess, for a Western audience. This is not English. This is actually a Filipino. It's a Filipino translation. This I've already opened it, as you can see, but we'll get to opening this. This is a gift I received from a very good friend of mine. Excuse me, from our local parish's Ministry of Liturgical Music. Shout out po Ate Teres. Thank you so much for giving me, for gifting me this book. I heard about this translation a long time ago. I saw memes about it. Actually, it would appear this is a pretty controversial sort of translation. Looking it up online, it seems many Christians, I think even Catholics as well, or shall we say, not very, shall we say, open or accepting it. They find it to be problematic, but, well, each to their own, I guess. Officially, there appears to be nothing wrong with this, and, it's just a translation. It's just a translation. If some people aren't fine with it, that's their case, but, of course, I'm talking about, well, as we can see, I'm talking, of course, of the Ang Bible Pinoy version. So, to those who are not familiar, this translation is a contemporary Filipino translation in the Taglish, I think, from my understanding, the Taglish vernacular. So it's very modern, very current, street talk, shall I say. I expect to see a lot of loan words here. So I suppose this is the Catholic, well, she said this is the Catholic edition. We have the cross here, this thing here. So Philippine Bible Society, United Bible Societies, I don't know. So we have all that here. Ang Bible, or Ang Bible, Pinoy version na binubuo ng Old at New. From the back, we can already see that sort of language used here. Binubuo ng Old at New Testament ay ayon sa standard ng United Bible Societies, UBS. Ito ay faithful sa textual base. Ang Biblia Hebraica, I suppose, I don't know, Hebrew, Stuttgartensia, at UBS Greek New Testament 5th edition. Kung mapapansin, na may pagka-informal ang heterogeneous language na ginamit dito dahil yan sa pagmix ng Tagalog at English. So yes, it's a compound language. We have a lot of those, mixed languages. Pero naging maingat ang mga translators at siniguradong hindi mawala ang paggalang sa salita ng Diyos. Sa totoo lang, maririnig ang Pinoy variant sa mga formal events ng mga nagsasalita ng Filipino o Tagalog, sa mga sermon, sa mga business meetings, sa mga TV interviews, sa mga politikal na usapan, at iba pa, lalo na kung oral. Ito kasi ang variant ng Filipino na natural gamitin. That is true. Kaya ito din ang kinakapture ng Pinoy version para mas maintindihan ng mga intended reader. Isa itong interconfessional project na pinagtulungan ng iba't ibang mga religious group base sa guiding principles for interconfessional cooperation in translating the Bible, na pinagkasunduan ng Secretariat for Promoting Christian Unity at ng United Bible Societies noong 1968. Meaning-based ang approach na ginamit sa Pinoy version. Ang kahulugan ng source text ay pinapalabas at hindi ang form, diba? Ang kahulugan. Ang bawat Bible translation ng PBS ay hindi tinatrabaho ng solo dahil ang language gift ng Diyos ay communal. Kaya bukod sa team ng mga translator, maingat din na nagkaroon ng mga series ng check sa community, review ng mga experts sa wikang Filipino at consultation sa mga scholar ng
biblical languages. Kaya naman sa tulong ng ating mapagpalang Diyos, narito na ang pinakabago at mapagkakatiwalaang Bible para sa mga Pilipino. Sa Panginoong Diyos ang lahat ng papuri. So yes, that is our text here at the back. I have not opened this, I have not removed it from its plastic wrapping yet. So this will actually be the first time I will be reading this, although I received this quite a while back. I just, I really wanted to have it on video. I haven't found the time for it before, so in the days before. So here, we're gonna remove it from the plastic wrapping. See if we can make this an ASMR thing with put it beside the mic. Yeah, that stuff. Yeah, let's try to do ASMR with it. Left. Right. Sorry. Yeah. What am I doing? That's not the point here. So there. Ang Bible, Pinoy version. Appreciate that that cover. It's beautiful, very psychedelic. It looks like a rice sack, different colors of rice sack. Very Filipino indeed. Or canvas, I don't know. So, very, very crisp. I love the texture of that. New book, like a school textbook. Much, much appreciated. So, opening it. Ang Bible na ito ay binibigay kayo. Well, that's not signed there. Brand new. Philippine Bible Society, United Bible Societies. Yeah, so, Catholic, Old Testament, signed by Reverend Father Jose Randolph C. Flores, SVD, Reverend Father Winifredo V. Padilla, the third OP, Maria Maricel S. Ibita, PhD, STHD. I don't know all these acronyms. New Testament, Most Reverend Bishop Broderick S. Pabilio, DD, Most Reverend Romulo G. Valles, DD. So, Archbishop of Davao, President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. I see we may have some problematic printing here. I don't mean to be too nitpicky, but this page is quite pushed into the joint, the seam. Yes, this will be. Yeah, it's kind of getting eaten there. Can't really see those parts, but anyway, let's skip through all that. A reading from the book of Genesis. Let us attempt. Oh, look at that, man. I'm so excited for Ecclesiastes. Yeah, Song of Songs. Oh, how would Song of Songs sound in this version? Oh yes, I definitely shall be reading the Song of Solomon in my own time, in my private time. So let us right. Old Testament. Hopefully, these yes, this will be. I'm gonna have to move my neck to read this. You see, it's the text. There's very little margin here to go with, but let's see. These illustrations are the same. I remember. Yes, these are the same illustrations used in the G&T. At least in my G&T, I guess these are, I don't know, standard. Anyway. As usual, right, I guess before we begin, yeah, let's start it off with a prayer before we begin. So, I cannot do it in Filipino, though I am Filipino. Sorry. So much for my patriotism there, but yeah, so let us pray.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. At the Saviour's command, informed by his divine teaching, who dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For the kingdom, and the power, and the glory are yours, now and forever. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Spirit, come, be with us in our reading. So, I suppose, forgive me if I stutter, if I struggle to read this properly. I'm not, I have very little experience in reading, in reciting, I suppose, in reading Filipino translations, not allowed, and, this will be, Taglish, hopefully will be easier. Who knows? So, a reading from the book of Genesis. Ang kwento ng creation. Nung simula nung create ng Diyos ang langit at ang lupa, walang anyo ang lupa at walang anumang may buhay dun. Napapalibutan ng dilim ang malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw nun ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan siya nung makita niya yon. Hiniwalay niya ang liwanag sa dilim at tinawag niyang araw ang liwanag at gabi ang dilim. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang unang araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalangitan sa pagitan ng mga tubig para maghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. So, gumawa nga ang Diyos ng kalangitan at pinaghiwalay yung tubig na nasa ilalim ng kalangitan at yung tubig na nasa ibabaw nun. At nangyari nga yun. Tinawag niyang langit yung kalangitan. Natapos ang gabi at dumating ang umaga, yun ang pangalawang araw. At sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang lugar ang mga tubig sa ilalim ng langit para lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari nga yun. Tinawag niyang lupa yung tuyong bahagi at dagat naman yung nagsama-samang tubig. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Tapos inutos niya, magkaroon ng lahat ng klase ng halaman sa lupa na nagpo-produce ng mga butil at prutas at nangyari nga yun. Tumubo sa lupa ang lahat ng klase ng halaman at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pangatlong araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa langit para mahiwalay ang araw sa gabi at para maging basehan sa pagbibilang ng mga araw, panahon at taon. Mula sa langit magbibigay sila ng liwanag sa mundo. At nangyari nga yun. Gumawa ang Diyos ng dalawang malaking liwanag, yung araw para magliwanag sa maghapon at yung buwan para sa gabi. Ginawa rin niya ang mga stars
Ginawa rin niya ang mga stars. Nilagay ng Diyos ang mga yun sa langit para bigyan ng liwanag ang mundo, para maging ilaw sa umaga at gabi, at para mahiwalay ang liwanag sa dilim. Sorry, did I skip anything? At nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng maraming klase ng creatures na may buhay sa mga tubig at magkaroon ng mga ibon sa kalangitan. Ginawa nga ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at lahat ng creatures na nabubuhay sa tubig at lahat ng klase ng ibon. At nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Blinis niya ang lahat ng mga yun at sinabi, kayong mga creatures sa tubig, magpakarami kayo at punuin ang dagat. Kayong mga ibon, magpakarami kayo at punuin ang mundo. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng klase ng hayop sa lupa, maamo at mabangis, malaki at maliit. At nangyari nga yun. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit at sa lahat ng mga hayop sa mundo, maamo at mabangis, malaki at maliit. Create nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Create niya sila na lalaki at babae. Blines niya sila at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang mamahala dito. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon at lahat ng hayop. Tingnan niyo, binigyan ko kayo ng lahat ng klase ng butil at prutas para makain niyo. Mga damo at halaman naman ang pagkain ng mga hayop at ibon. At nangyari nga yun. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nasiyahan talaga siya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-6 na araw. At ganun nga natapos ang pag-create niya, ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Nung pang-7 araw natapos na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Kaya nagpahinga siya. Blines niya ang araw na yun at ginawa niyang special kasi yun yung araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Ganito nga, create ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Garden of Eden. Ang Garden ng Eden. Nung create ni Lord God ang langit at ang lupa, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa kasi di pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Tapos kumuha si Lord God ng lupa at shinape niya yun na tao. Hiningahan niya yun sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. After nun, gumawa si Lord God ng garden sa Eden sa bandang east at doon niya nilagay yung taong create niya. Pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masasarap ang bunga. Sa gitna ng garden nandun yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, hahati ito sa 4 na ilog. Pishon ang tawag sa unang ilog at umaagos yon sa palibot ng buong lupain ng Havila. Makikita doon ang purong ginto, mga kakaibang pabango at mamahaling bato. Gihon naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umaagos ito sa palibot ng buong lugar ng Cush. Ang pangatlong ilog na tinatawag na Tigris ay umaagos sa east ng Assyria at ang pang-4 na ilog ay ang Euphrates. Tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao,
Pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka nun, mamamatay ka sa araw ding yon. Tapos sinabi ni Lord God, hindi maganda sa taong mabuhay mag-isa. Gagawa ako ng kasama niya na makakatulong niya. So kumuha siya ng lupa at mula doon ginawa niya ang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanila ng tao, yun ang naging pangalan nila. Binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop, pero wala ni isa man sa mga ito ang nababagay na kasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao, saka kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat nun. Gumawa siya ng isang babae mula sa rib na kinuha niya at dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sinabi ng lalaki, sa wakas, ito na ang isang kagaya ko, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. Dahil doon, iniiwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging isa. Parehong hubad yung lalaki at babae pero hindi sila nahihiya. Ang di pagsunod ng tao. Sa lahat ng hayop na ginawa ni Lord God, ang ahas ang pinakatuso or tuso. I'm not that familiar with these words. Maybe it would have been better if an English word was used here. Sorry. Just, side thought. Isang araw, tinanong ng ahas ang babae, sinabi ba talaga ng Diyos na bawal kayong kumain ng kahit anong prutas dito sa garden? Sumagot ang babae, pwede naman namin kainin ang kahit anong prutas dito sa garden except sa prutas nung punong nasa gitna. Sabi ng Diyos, huwag namin kainin yung prutas ng punong yun. Huwag din daw namin hawakan or else mamamatay kami. Sumagot ang ahas, hindi totoo yan. Di kayo mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos kasi alam niyang kapag kinain nyo yun, magiging parang Diyos kayo. Malalaman nyo kung ano ang mabuti at masama. Tinignan ng babae ang puno at nagandahan siya dito. Mukha ngang masarap kainin ang prutas nun. Naisip din niya, ang sarap sigurong maging matalino. So kumuha siya ng prutas at kinain yun. Binigyan din niya ang asawa niya at kumain din ito. Tapos namulat ang isip nila at na-realize nilang hubad sila. Kaya nagtahi sila ng mga dahon ng fig tree para ipangtakip sa sarili. Noong magagabi na, narinig nilang naglalakad si Lord God sa garden, kaya nagtago sila sa likod ng mga puno. Pero tinawag ni Lord God ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayong naglalakad sa garden. Natakot ako, kaya nagtago ako. Nakahubad po kasi ako. Sinong may sabing nakahubad ka? Tanong ng Diyos. Kinain mo ba yung prutas na pinagbawal ko? Sumagot ang lalaki. Kasi po, binigyan ako ng babaeng binigay niyo sa akin, kaya kumain ako. Tinanong ni Lord God ang babae, bakit mo ito ginawa? Sumagot siya, niloko po ako ng ahas kaya kumain ako. Ang judgment ng Diyos. Tapos sinabi ni Lord God sa ahas, dahil sa ginawa mo, ikaw lang ang susumpain. Sa lahat ng mga hayop, maamo man o mabangis, mula ngayon ikaw ay gagapang, kakain ka ng alikabok habang buhay. Ikaw at ang babae, aking pag-aawayin, anak mo't anak niya, palagi kong paglalabanin. Dudurugin ng kaniyang anak ang iyong ulo, at ang sakong ng anak niya ay tutuklawin mo. At sa babae, ganito ang sabi niya, gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo, gagawin kong sobrang sakit.
Pero ang makasama ang iyong asawa, gugustuhin pa rin. Pangungunahan ka niya at lagi mo siyang susundin. At sinabi niya kay Adam, dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain ng prutas na pinagbawal ko, susumpain ko ang lupa ng dahil sa'yo. Habang buhay, mahihirapan ka sa pagtatanim. Para magkaroon ka ng makakain, habang buhay, mahirapan ka sa pagtanim. Para magkaroon ka ng makakain. Tutubo sa lupa, mga tinik at damo, mga ligaw na halaman, ang kakainin mo. Pagpapaguran mo ang iyong pagkain hanggang bumalik ka sa lupa kung saan ka nanggaling. Sa lupa ka galing at sa lupa ka rin babalik. Eve ang pinangalan ni Adam sa asawa niya. Dahil siya ang nanay ng lahat ng tao. Gumawa si Lord God ng mga damit mula sa balat ng hayop para kay Adam at sa asawa nito, at dinamitan niya sila. Pinalayas sa garden sina Adam at Eve. Pagkatapos sinabi ni Lord God, ngayon kagaya na natin ang tao kasi alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Hindi na sila pwedeng kumain ng prutas ng punong nagbibigay buhay. Kasi pag kumain sila nun, di na sila mamamatay. So pinalayas sila ni Lord God sa Garden ng Eden at pinabungkal sa kanila ang lupa kung saan sila nagmula. Tapos, naglagay ang Diyos ng mga creatures na may pakpak sa bandang east ng garden. Naglagay din siya ng isang nag-aapoy na espada at umiikot sa lahat ng direksyon para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay. Si Cain at si Abel. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adam ang asawa niyang si Eve. Nabuntis si Eve at nanganak. Cain ang pinangalan niya sa baby. Sabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Lord. Tapos nagkaanak ulit siya. Abel naman ang pangalan. Nung lumaki sila, naging shepherd si Abel at farmer naman si Cain. Minsan, nag-offer si Cain kay Lord ng mga hinarvest niya. Nagdala naman si Abel ng isang panganay ng alaga niyang hayop. Pinatay niya yon at inoffer ang pinakamahalagang parte nun kay Lord. Natuwa si Lord kay Abel at sa offering nito, pero nireject niya si Cain at ang offering nito. Dahil doon, galit na galit si Cain at kitang-kita yun sa mukha niya. Tapos sabi ni Lord sa kanya, bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung tama ang ginawa mo, masaya ka sana ngayon. Pero dahil mali ang ginawa mo, nandiyan ang kasalanan, parang mabangis na hayop na nag-aabang sa pinto. Gusto niyang kontrolin ka, pero dapat matalo mo siya. Isang araw, sinabi ni Cain sa kapatid niya, tara, punta tayo sa bukid. Pagdating doon, bigla niyang sinugod si Abel at pinatay. Tapos, tinanong ni Lord si Cain, nasan si Abel na kapatid mo? Sumagot siya, ewan ko. Ako bang tagapag-alaga ng kapatid ko? Sinabi ni Lord, ano itong ginawa mo? Dumanak sa lupa ang dugo ng kapatid mo at humihingi yon sa akin ng hustisya. Dahil diyan isusumpa kita. Hindi ka na pwedeng magbungkal ng lupa kasi diyan dumanak ang dugo ng kapatid mo na pinatay mo. Kahit magbungkal ka ng lupa at magtanim, walang tutubo doon. Wala kang lugar na matitirhan at magiging pagala-gala ka sa mundo. Sabi ni Cain, sobrang bigat naman ng parusa mo sa akin. Gusto mo akong palayasin sa lugar na ito at ilayo sa iyo. Wala na akong matitirhan at pagala-gala na lang ako sa mundo. Malamang patayin ako ng kahit sinong makakita sa akin. Pero sumagot si Lord, hindi. Pag may pumatay sa'yo, 7 beses na mas matindi ang magiging parusa niya. Kaya nilagyan ni Lord ng palatandaan si Cain para warningan ang mga tao na huwag siyang patayin. Lumayo nga si Cain kay Lord at tumira sa lupain ng Nod sa east ng Eden. Ang lahi ni Cain.
Sinipingan ni Cain ang kaniyang asawa, nabuntis ito at pinanganak si Enoch. Nagtayo si Cain ng city at pinangalan yon sa anak niya. Anak ni Enoch si Irad na tatay ni Mehuel. Anak naman ni Mehuel si Metusel na tatay ni Lamech. Dalawang naging asawa ni Lamech, sina Ada at Zillah. Anak ni Ada si Jabal na ninuno ng mga nag-aalaga ng mga baka at tumitira sa mga tent. Ang kapatid niya namang si Jubal ang ninuno ng lahat ng mga tumutugtog ng harp at flute. Anak ni Zillah si Tubal-Cain. Siya ang gumawa ng lahat ng tools na gawa sa bronze at bakal. Si Neman naman ang kapatid na babae ni Tubal-Cain. Sinabi ni Lamech sa mga asawa niya, Ada at Zillah, makinig kayo. Pinatay ko ang isang binata kasi sinugatan niya ako. 7 buhay ang bayad sa pagpatay kay Cain. Pero pag ako ang pinatay, 77 ang sisingilin. The word of the Lord. I suppose I would like to read more. Let's skip that for now. Psalms. Ecclesiastes, definitely this is maganda. Ecclesiastes, talagang practical advice sa Ecclesiastes. It is very, in my opinion, very underrated book. Mga youth today, diba, mga bata, they should definitely, diba? Ecclesiastes, bukod sa sa Genesis, Exodus, diba? New Testament, diba? Bukod sa gospel, bukod sa mga uso na story, diba? Underrated, napaka-underrated ang mga wisdom ni Solomon, diba? Sa Ecclesiastes. At iba pa, diba, no? So, yeah, we have a lot of practical life advice. A reading from the book of isang reading mula sa book of Ecclesiastes. Mahirap maintindihan ang buhay. Ito ang matinding pinag-iisipan ng teacher, ang anak ni David at hari ng Jerusalem. Sinabi ng teacher, sobrang hirap. Lahat ay parang mystery. Sobrang hirap magets. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho na pinagpapaguran sa mundong ito? Excuse me. Natatapos ang isang generation at nagkakaroon ulit ng bago, pero forever na di nagpabago ang mundo. Sumisikat ang araw at tumulubog din. Tapos nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Umiihip ang hangin pa south at bumabalik sa north. Paikot-ikot ang hangin at sa mga dinaanan nito bumabalik din. Lahat ng agos ng ilog sa dagat papunta pero hindi yun napupuno. Sa lugar kung saan ang mga ilog nagumpisa, doon sila ulit aagos. Lahat ng bagay di natatapos. Di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Walang katapusan ang pwedeng makita ng mata at walang katapusan ang pwedeng marinig ng tenga. Ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. At kung anong nagawa na, yun pa din ang gagawin. Walang bago sa mundong ito. May bagay pa ba na masasabing, tingnan mo, bago ito. Noon pa, andyan na yan. Mula pa nung unang panahon, hindi naaalala ang mga dating nabuhay. At ang mga ipapanak pa lang, di din maalala ng mga susunod sa kanila. Ang na-experience ng teacher. Ako ang teacher na nakatira sa Jerusalem ay naghari sa Israel. Sinet ko ang isip kong alamin at pag-aralan ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang karunungan. Isa itong mabigat at nakakasuyang gawain na binigay ng Diyos sa mga tao para pagkaabalahan. Nakita ko lahat ng nagawa sa mundong ito. Ayun nga, lahat mahirap magets at para kang naghahabol sa hangin.
naghahabol sa hangin. Ang baluktot di matutuwid, at kung anong wala di mabibilang. Sabi ko sa sarili ko na naging napakatalino ko. Nalampasan ko lahat ng naunang naghari sa akin sa Jerusalem. Sa dami ng experience ko, natutunan ko kung ano talaga ang karunungan at kaalaman. Sinet ko ang isip kong malaman ang karunungan at ang kabubuhan. Pero na-realize kong para din itong paghahabol sa hangin. Dahil ang madaming karunungan, madami din ang kalungkutan, at ang madaming nalalaman, nadadagdagan din ang dinadamdam. Skip muna tayo sa ito maganda. Time sa lahat ng bagay. May panahon ang lahat ng bagay, at may time ang bawat pangyayari sa mundong ito. May time para ipanganak, at time para mamatay. Time para magtanim, at time para bunutin ang tinanim. May time para pumatay, at time para time para magpagaling. Time para mangwasak, at time para magtayo. May time para umiyak, at time para tumawa. Time para magluksa, at time para sumayaw sa tuwa. May time para magkalat ng bato, at time para i-gather ito. Time para yumakap, at time para iwasan itong gawin. May time para maghanap, at time para tumigil sa paghahanap. Time para magtabi, at time para magtapon. May time para magpunit, at time para magtahi. Time para manahimik, at time para magsalita. May time para magmahal, at time para magalit ng matindi. Time para sa gera, at time para sa kapayapaan. Anong napapala ng nagtatrabaho sa pinagpaguran niya? Nakita ko ang gawaing binigay ng Diyos sa mga tao para maging busy sila. Ginawa niyang sakto ang lahat sa time nila. Nilagay niya sa isip ng tao ang kagustuhang malaman ang walang hanggan, pero di nito malalaman ang kabuuan ng ginawa ng Diyos sa simula hanggang huli. Na-realize kong ang pinakamabuting gawin ng tao ay maging masaya at mag-enjoy habang nabubuhay siya. Ang blessing ng Diyos sa bawat tao, ang kumain, uminom, at mag-enjoy sa lahat ng pinagpaguran niya. Alam kong kahit anong gawin ng Diyos, forever na nagtatagal. Hindi yon madadagdagan at di rin mababawasan. Ginawang ganun ng Diyos para magkaroon ng takot ang tao sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon ay nangyari na, at ang mangyayari pa lang, nangyari na din. Ginawa ng Diyos na paulit-ulit ang mga nangyayari. Personally, chapter 7 is my favorite here. So, mga bagay na mas mabuti. Mas mahalaga ang magandang reputasyon kesa sa mahal na pabango. At mas mabuti kesa sa birthday, ang araw ng kamatayan. Mabuti pang pumunta sa bahay na may nagluluksa kesa sa bahay na may nagpipiesta. Kasi kamatayan naman ang katapusan ng lahat ng tao, at dapat itong pag-isipan ng mga nabubuhay. Mas mabuti pa ang kalungkutan kesa sa kasiyahan. Kasi ang malungkot na karanasan nagbibigay talas sa ating isipan. Ang kabuluhan ng kamatayan ang iniisip ng matalino, pero kasiyahan naman ang iniisip ng bobo. Mas mabuti pang pagalitan ng matalino kesa purihin ng mga walang utak. Parang tunog ng sangang panggatong ang nasusunog. Parang tunog ng sangang panggatong na nasusunog. Ang tawa ng mga di nag-iisip. Wala din itong kwenta. Totoong dahil sa pang-aapi, pumupurol ang isip ng matalinong tao at nakakasira ng matinong pagkatao ang suhol. Suhol? Yeah. When I'd like the Taglish translation to use an English word for this is when it appears to not be there. I don't know what that word means. Mas okay ang katapusan ng isang bagay kesa sa simula nito. At mas mabuti ang pagpapasensya kesa sa pagyayabang. Huwag kang madaling magalit kasi tumatanim ang galit sa kalooban ng mga di nag-iisip.
Wag mong sasabihin, bakit mas okay dati? Kasi hindi ito tanong ng may karunungan. Mabuti ang karunungan para itong pamana. Ang lahat ng tao may matagal na pakinabang dito. Kasi gaya ng seguridad na makukuha mo sa pera ang proteksyon ng karunungan. At higit pa dun, iniingatan ng karunungan ang buhay ng taong meron nito. Isipin mong mabuti ang ginawa ng Diyos. May makakatuwid ba sa ginawa niyang baluktot? Magsaya ka sa panahong sagana. At sa panahon ng kagipitan naman, isipin mong parehong ginawa ng Diyos ang saya at hirap para hindi malaman ng tao ang susunod na mangyayari sa Kanya. Sa buhay kong mahirap maintindihan, nakita ko na ang lahat. May taong matuwid na namatay kahit na matuwid siya. May taong matuwid na namatay kahit na matuwid siya. At meron namang masamang tao na mahaba ang buhay kahit na masama ang ginagawa niya. Huwag kang magpakabuti ng sobra. At huwag ka din masyadong magpakatalino. Bakit mo sisirain ang sarili mo? Huwag kang magpakasama ng todo o maging bobo. Bakit mo paaagahin ang pagkamatay mo? Kaya mabuti pang huwag kang maging sobrang mabait o masama. Kasi magiging successful sa anumang bagay ang taong may takot sa Diyos. Mas napapalakas ng karunungan ang matalino kesa sa 10 leader na namamahala ng isang city. Sure na walang matuwid na tao sa mundo na mabuti lang ang ginagawa at never nagkasala. Huwag mong pansinin ang lahat ng sinasabi ng mga tao. Baka marinig mong nilalait ka ng servant mo. Alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, madaming beses mo nang ginawa yun sa iba. Tinest ko ang karunungan sa lahat ng bagay. Sabi ko sa sarili ko, aalamin ko ang mga sagot gamit ang karunungan, pero di ko ito nahanap. Ang layo nito at ang lalim. Sinong makakaintindi nito? Nag-decide akong alamin, hanapin at pag-aralan ang karunungan at meaning ng mga bagay. Gusto ko ding malaman kung paano ang kasamaan ay kabobohan at ang kabobohan ay kabaliwan. At nalaman kong mas masaklap pa sa kamatayan ang babaeng trap. Ang puso niya parang patibong at net at ang kamay niya parang mga kadena. Nakakatakas sa kanya ang taong pinapasaya ang Diyos, pero ang makasalanan na uhuhuli niya. Itong nalaman ko. Sabi ng teacher, pinag-connect ko ang mga bagay para malaman ang kabuuan. Paulit-ulit kong sinubukang intindihin, pero di ko nakuha. Nakakita ako ng isang matalino sa 1,000 na lalaki, pero ni isang babae sa lahat ng ito. Wala akong nakita. Ito lang ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang mga tao na matuwid, pero sila ang gumawa ng kung ano-ano nilang pakana. Sino ang gaya ng matalinong tao? At sino ang nakakaalam ng meaning ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ang nagpapa-aliwalas ng mukha niya at nababago ang matapang niyang mukha. Alright, so we have a lot of advice there, axiology, I guess, what matters, what doesn't matter. Song of Songs, my favorite. Who knows what this all sounds like? So, excuse me. A reading from the Song of Solomon, otherwise known as the Song of Songs. Ito ang pinakamagandang love song na dedicated para kay Solomon. Unang kanta. Sa babae. Ano basahin to? Pupugin. Pupugin. Pupugin mo ako ng mga kiss mo, higit pa sa alak ang pag-ibig mo. Ang pabango mo ay sobrang bango, kasing bango ito ng pangalan mo, kaya ang mga dalagay in love sa'yo. Isama mo ako, bilisan natin, mahal kong hari, dalhin mo ako sa kwarto mo. Tayo ay magsasaya at sa pag-ibig mo ay magpapakaligaya. Ang pagmamahal mo ay masarap pa sa wine, kaya din nakakapagtaka, mahal ka din nila. Kaya di nakakapagtaka,
kumusta ka? Mahal ka din nila. O mga kababaihan ng Jerusalem, morena ako at maganda, morenang gaya ng mga tent ng Kedar, kasing ganda ng mga curtain sa palasyo ni Solomon. Huwag niyo akong laitin dahil sa kulay ng balat ko, dahil sa sikat ng araw, kaya ako ganito. Nagalit sa akin ang mga kuya ko, sa kanilang mga ubasan, pinagtrabaho ako, kaya sarili kong ubasan, napabayaan ko. Sabihin mo sa akin, mahal ko, saan ka nagpapastol ng mga tupa mo? Saan mo sila pinagpapahinga pag tanghali na? Bakit kailangan kong magtago sa mga shepherd na kasama mo? At sa lalaki, kung di mo alam o babaeng pinakamaganda sa lahat, sundan mo lamang ang mga yapak ng tupa. Ang mga kambing mo, dun mo rin alagaan, malapit sa mga tent ng mga shepherd. Sobrang ganda mo, aking mahal, gaya ng kabayo ng hari ng Egypt na grabe ang ganda. Mukha mo'y lalong gumaganda sa suot mong alahas, pati liig mo'y kumikislap sa suot mong kwintas. Igagawa ka namin ng mga gold na alahas na may silver na design. Sa babae, habang nakahiga ka, haring mahal ko, amoy ng pabango ko'y kumalat sa buong kwarto, kasing bango ng myrrh ang mahal ko. Habang nakahiga sa dibdib ko, gaya din ng kumpul na bulaklak ang mahal ko. Sa ubasan ng inggedi ay malayang namumukadkad. Sa lalaki, o mahal kong sobrang ganda, parang sa kalapati ang mapupungay mong mata. Sa babae, at ikaw naman sobrang guwapo mo, o mahal ko. Green na damuhan ang higaan natin. Mga sanga ng puno ng cedar, ang mga biga ng bahay natin. Cypress tree naman ang kisame natin. Isa akong rose ng Sharon, isang lily ng mga valley. Di na pala kita. Ayun. At sa lalaki, ang mahal ko'y gaya ng isang lily sa gitna ng mga tinik. Kung iko-compare siya sa lahat ng mga babae. Sa babae, para siyang puno ng mansana sa gitna ng gubat. Ang ibang lalaki walang binatbat. Gustong-gusto kong magstay sa lilim niya. At ang kanyang bungay napakasarap sa aking panlasa. Dinala niya ako sa kanyang kwarto ng mga alak. At sa akin pinadama ang tunay na pagmamahal. Ni-restore niya ang lakas ko sa bigay ng tinapay na may pasas. Ni-revive niya ako sa mga dala niyang mansanas. Kasi ako'y nanghihina sa pag-ibig ng wagas. Kaliwa ng braso ang aking unan at yakap naman ako ng kaniyang kanan. Mga kababaihan ng Jerusalem, mangako kayo sa ngalan ng mga deer at mga hayop na matutulin, ang aming lambingan huwag niyo namang istorbohin. Pangalawang kanta. Sa babae, makinig kayo, parating na ang mahal ko. Tumatalon siya sa mga bundok at sa mga hills, makapunta lang sa akin. Ang mahal ko ay parang deer, napakaliksi at napakasigla. Nakatayo siya doon sa tabi ng pader namin, sumisilip sa bintana para ako'y makita niya, at sabi ng mahal ko, sa lalaki, halika o mahal kong sobrang ganda, sumama ka sa akin. Lumipas na ang taglamig sa lupain. Buhos ng ulan ay natapos na rin. Napuno ang lupa ng magagandang bulaklak. Panahon na ngayon ng kantahan at halakhak. Maririnig sa lupain ang kanta ng mga kalapating nagagalak. Hinog na ang mga bunga ng figs. Namumulaklak na ang mga ubas. Naaamoy na ang bango nila. Halika na, mahal ko. O mahal kong sobrang ganda, sumama ka sa akin. Para kang kalapating nagtatago sa mga bato. Lumabas ka na dyan. Para ganda mo'y makita ko. Gusto ko rin marinig ang malambing na boses mo. Asong gubat na naninira ng ubasan ay hulihin kasi namumulaklak na ang ubasan natin. Sa babae, sa akin lang ang mahal ko. Sa kanya lang din ako. Sa gitna ng mga lili, pinapakain niya ang kanyang mga tupa hanggang ang umagay dumating at mawala ang dilim. Bumalik ka na, mahal ko. Bilisan mo gaya ng tumatakbong batang deer. Tuwing gabi sa aking higaan, mahal ko'y aking hinahanap, pero di siya makita kahit na sa pangarap. Bumangon ako at sa city ay naglakad.
ay naglakad. Pinuntahan ko ang mga kalye para hanapin ang mahal ko. Hinanap ko siya pero di ko siya makita. Instead, nakita ako ng mga bantay sa city. Tinanong ko sila, nakita niyo ba ang mahal ko? Di pa ako nakakalayo sa kanila. Ang mahal ko'y akin ang nakita. Hinawakan ko siya at di na pinaalis pa. Hanggang madala ko siya sa bahay ng aking ina, sa higaan kung saan ako'y ginawa. Mga kababaihan ng Jerusalem, mangako kayo, sa ngalan ng mga deer at mga hayop na matutulin, ang aming lambingan ay huwag niyong istorbohin. Pangatlong kanta sa babae. Sino ba itong parating na galing desert? Gaya ng mabangong usok ng myrrh at frankincense, mga pabangong tinitinda ng mga negosyante. Tingnan mo si Solomon, nasakay ng trono niyang pinapasan. May nakapaligid dito na 60 na mga warrior, mga magigiting na mga sundalo ng Israel. Bawat isa ay may espada at magaling sa gera. Kahit madilim, laging ready na lumaban. Ang magandang trono na ito ginawa mismo ni King Solomon. Ginamit niya ay matitibay na kahoy ng Lebanon. Mga poste nito ay mga cover ng silver. Ang sandalan nito ay ginto. Violet naman ang kutsyon nito. Buong pagmamahal na ginawa ng mga kababaihan ng Jerusalem. Masdan niyo si King Solomon, mga kababaihan ng Zion. Suot ang koronang inilagay ng kanyang nanay nung araw mismo ng kanyang kasal. Ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Sa lalaki. O mahal kong sobrang ganda parang sa kalapati ang mapupungay mong mata na natatakpan ng belo mo. Makintab mong buhok ay gaya ng mga kambing na bumababa sa gilid ng Gilead. Mapuputi ang mga ngipin mo, parang tupa na bagong gupit at linis. Walang bungi kahit isa, lahat pantay-pantay. Magaganda ang lips mo at mapupula. Pag nagsalita ka, bibig mo'y nakakahalina. Tulad ng hinating pomegranate. Ang pisngi mong namumula na natatakpan ng belo mo. Ang liig mo ay parang tower ni David. Pinaganda ng mga kwintas na parang mga shield ng mga bayani. Ang dibdib mo ay parang deer na magkapares. Kambal na deer na kumakain sa gitna ng mga lili. Hanggang sa umihip ang hangin ng umaga. At ang dilim ng gabi ay mawala na. Sa dibdib mo ay ako'y mananatili pa. Kasi parang bundok ito ng myrrh at bundok ng frankincense. Mahal ko, sobrang ganda mo talaga. Wala nang maipipintas pa. Halika na, aking mahal. Sa akin ay sumama na. Umalis na tayo sa Lebanon at Mount Amana. Iwan mo na ang Mount Sinir at Mount Hermon na siyang lungga ng mga leopard at mga leon. Mahal ko, aking sinta, na bihag mo ang puso ko ng mata mong mapang-akit at ng kwintas mong maganda. Mahal ko, aking sinta, sobrang tamis ng pag-ibig mo. Mas masarap pa kaysa anumang wine. At ang bango mo'y walang kapantay. Mahal ko, parang honey ang lips mo. Ang dila mo'y parang gatas at honey. At ang bango ng Lebanon na aamoy sa damit mo. Mahal ko, aking sinta, para kang private na garden. Parang fountain na binakuran. Doon ang halaman ay magaganda. Parang garden ng mga pomegranate. Kakaiba ang sarap ng kanyang mga bunga. Di nauubos dun ang mabangong henna at nard. Pati lahat ng klase ng pabango sa mundo, saffron, calamus, cinnamon, mga aloe, frankincense at myrrh. Kagaya ka rin ng fountain sa mga garden, bumubulwak ng tubig na galing sa Lebanon. Sa babae. Umihip ka hanggang galing sa north, umihip ka din hangin pa. Umihip ka hangin galing sa north. Umihip ka din hangin galing sa south. Umihip kayo sa garden ko at tangayin ang amoy ng bawat pabango. Hayaang pumunta ang mahal ko sa garden niya at mag-enjoy sa pinakamasarap na bunga. At sa lalaki. Pumunta ako sa garden ko, mahal ko, aking sinta. Ginagather ko ang aking myrrh at pabango. Kumakain ako ng fresh na honey na sobrang sarap. Umiinom ako ng wine at gatas. Mga kababaihan, friends, kumain kayo at uminom hanggang malasing kayo sa tamis ng pag-ibig.
So I suppose, yeah, that should suffice. I feel the spirit. You can really. I mean, as an artist, I am a creative. I'm a poet. I write music. Solomon, really, Solomon. This guy's the genius. He's a poet. He's a polymath. He's a cultured man. So I am. This is really one of my favorite books. I love the poetry of it, and yes, as you can hear there, I'd say it translates decently. It's you get the images. We have a balance of English and Filipino, the diction that is easiest to understand from both. They don't bother, because like the problem with the Filipino translation is, we have proper nouns here. We have nouns of specific, like, plants, herb, frankincense, things like that, that na mahirap hanapan ng mga salita na kung sa Filipino ay familiar, kaya di ba mas okay pa na mas okay na English na nga lang yung gamitin kasi di ba at least doon mas familiar. So madami na rin akong nabasa, 56 minutes, mag-iisang oras ng ating reading ditong video na to. Grabe naman, yung size ng magiging file na to. Pero, kulang kung pag walang New Testament naman. So, siguro John, magbasa tayo ng John. A reading from the book, isang reading mula sa Book of John. Ang salita ng buhay. Sa simula, nandun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang kahit na ano. Sa salita ng galing ng buhay, at ang buhay ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at hindi ito natatalo ng dilim. Pinadala ng Diyos ang messenger niyang si John. Dumating siya para ipahayag sa mga tao ang tungkol sa ilaw at para maniwala ang lahat dahil sa kanya. Hindi siya ang ilaw pero dumating siya para sabihin sa mga tao ang tungkol sa ilaw. Dumadating na sa mundo ang totoong ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. Nasa mundo ang salita. At ginawa ng Diyos ang mundo gamit ang salita. Pero hindi siya kinilala ng mga tao. Dumating siya sa sarili niyang bayan pero hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Pero ang lahat ng tumanggap at naniwala sa kanya, binigyan niya ng na maging mga anak ng Diyos. Naging mga anak sila hindi dahil sa natural na paraan kung paano nagkakaanak ang mga tao, kundi dahil ginawa silang mga anak ng Diyos. Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. In-announce ni John ang tungkol sa kanya. Sinigaw niya, siya ang sinasabi kong dadating na kasunod ko, pero mas importante siya kaysa sa akin, kasi nandiyan na siya bago pa ako pinanganak. Sa sobrang kabaitan niya, tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na blessing. Ginamit ng Diyos si Moses para ibigay sa atin ang mga utos sa law, pero dinala sa atin ni Jesus Christ ang sobrang kabaitan at katotohanan. Wala pang nakakita sa Diyos. Pero yung nag-iisang anak, Diyos siya at kasama ng Ama. Pinakilala niya ang Diyos. Ang mensahe ni John the Baptist. Nagpadala ang mga Jewish leaders sa Jerusalem ng mga priests at Levites para tanungin si John kung sino siya. Hindi tumangging sumagot si John at inamin niya, hindi ako ang Christ. So sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elijah? Hindi, sagot ni John. Tanong nila, ikaw ba ang prophet? Sumagot si John, hindi. Kaya sinabi nila, edi sabihin mo sa amin kung sino ka. Kailangang may maisagot
kami sa mga nagpadala sa amin, sino ka ba talaga? Sumagot si John. Ayon sa sinabi ni, ayan, kupas, faded, sa sinabi ni Prophet Isaiah, ako yung boses na sumisigaw sa desert, ituwid nyo ang daan ng Panginoon. Yung mga messengers na pinadala ng mga Pharisees nagtanong kay John, kung hindi ikaw ang Christ o si Elijah o ang prophet, bakit ka nagbabaptize? Sumagot si John, nagbabaptize ako sa tubig, pero may isa sa inyo na hindi nyo kilala. Dadating siyang kasunod ko, pero hindi ako deserving magtanggal man lang ng sandals niya. Nangyari to lahat sa Bethany, sa east ng Jordan River. Doon kasi nagbabaptize si John. Ang Lamb of God. Kinabukasan nakita ni John na palapit si Jesus sa kanya. Sinabi niya, tingnan niyo, siya ang Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Siya yung tinutukoy ko nung sinabi kong may taong dadating na kasunod ko na mas importante kaysa sa akin kasi nandyan na siya bago pa ako pinanganak. Hindi ko siya kilala noon, pero dumating ako para magbaptize sa tubig para ipakilala siya sa Israel. Ito ang sinabi ni John. Nakita ko ang espiritu na bumaba galing sa langit, parang kalapati na dumapo sa kanya. Di ko pa rin siya kilala noon, pero ang Diyos na nagpadala sa akin para magbaptize sa tubig ang nagsabing, makikita mo na bababa ang espiritu at dadapo sa isang tao, magbabaptize siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Nakita ko nangyari yun, sabi ni John, kaya sinasabi ko sa inyo, siya ang anak ng Diyos. Ang mga unang disciples ni Jesus Christ. Kinabukasan, nakatayo ulit si John sa lugar na yun kasama ang dalawang disciples niya. Nang makita niyang naglalakad si Jesus, sinabi niya, siya ang Lamb of God. Narinig to ng dalawang disciples at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus sa kanila at nakita niyang sumusunod sila. Anong kailangan niyo? Tanong niya. Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ibig sabihin nito, teacher. Tara, tingnan niyo, sagot ni Jesus sa kanila. Mga 4 p.m. na nun, so sumama nga sila at nakita nila kung saan siya nakatira. Doon sila nag-stake kasama niya nung araw na yon. Isa sa kanila si Andrew, na kapatid ni Simon Peter. Hinanap niya agad ang kapatid niyang si Simon. Sinabi niyang nakita na nila ang Messiah, ibig sabihin, Christ. Dinala niya si Simon kay Jesus. Nang makita ni Jesus si Peter, sinabi niya, ikaw si Simon na anak ni John. Ngayon, tatawagin ka ng Cephas. Ibig sabihin nito, Peter. Tinawag ni Jesus si Philip at Nathanael. Kinabukasan nag-decide si Jesus na pumunta sa Galilee. Nakita niya si Philip at sinabi, sumunod ka sa akin. Taga Bethsaida si Philip. Kababayan niya sina Andrew at Peter. Nakita ni Philip si Nathanael at sinabi niya, nakita na namin ang taong sinasabi ni Moses sa law at yung sinulat din ng mga prophets. Siya si Jesus na taga Nazareth na anak ni Joseph. May mapapalabang mabuti sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Tara, tingnan mo, sagot ni Philip. Nang nakita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathanael, sinabi niya, ito ang totoong Israelite, hindi siya nanloloko. Tinanong niya si Nathanael, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, nakita na kita sa ilalim ng fig tree bago kapag tinawag ni Philip. Teacher, sabi ni Nathanael, ikaw nga ang Son of God, ang Hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, naniwala ka ba dahil sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng fig tree? Higit pa dito ang makikita mo. Sinabi pa niya, tandaan niyo, makikita niyong bumubukas ang langit habang umaakyat at bumababa ang mga angels ng Diyos sa Son of Man. The Word of the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven,
especially those who are in most need of thy mercy. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So that concludes my unboxing and a very lengthy review, 1 hour, 5 minutes. Wow. Yeah, of the Ang Bible Pinoy version. So yeah. What can I say? It's not like the memes say. I mean, it's decent. You know, a lot of people are there saying it's funny. I guess no, it's not. I guess. See, the problem from what as I'd like to put it with, if I may put it this way, with the, MBB tag, was it, ang magandang balita Bible, Filipino good news, at least in my opinion, is that, yes, a lot of it, we can, there are Filipino words for it. Meron na mga salitang Filipino na, na katumbas ng mga salita sa Bible. Nga lang yung problema, syempre dahil tayo ay nabubuhay sa the age natin ngayon, hindi tayo gaanong literate sa mga sa mga salita na gamit sa Bible. I mean, nung ako one time kasi sinubukan kong basahin yung Filipino. At that time, sacerdote. Hindi ako familiar sa ibig sabihin ng sacerdote. Sinearch ko pa, Tas, later on naman, kasi meron palang sacerdotal anniversary na, so sa priest pala, sacerdote, priest, pare, so siguro, I think, if we will encounter that word here, basta priest na yung nakalagay doon, matic na ang priest, isang priest siya, isang priest, so if so, like yung problema sa traditional, although of course, we must recognize the mastery, the beauty of the traditional, formal Tagalog translation. Definitely yung mga nag-translate nun, napaka laking effort ang ginawa nila. So it's we must give thanks to them as well. Pero the problem, as it appears, is if yung reader hindi siya nakakaintindi ng English, hindi niya rin maintindihan sa Tagalog. Kasi yung the Tagalog is very deep. We are not familiar, in this age, we always speak Taglish. Nakasanayan na natin na Taglish talaga. So if we want siguro a Bible that is that can be understood by all, so hindi kailangan na magaling ka sa English, hindi kailangan na magaling ka sa Tagalog, na purong Tagalog, like common lang Taglish, yun lang yung naiintindihan mo, you think in Taglish. So ang Bible, although siguro sabihin man natin less aesthetic siya, less aesthetically pleasing yung diction, for practicality's sake, mas madali siyang maintindihan, at least in my opinion, ng sabihin natin ng common siguro na reader sa kasalukuyang panahon. So of course, syempre kung ikaw naman ay nakakaintindi ng diretsong English, diretsong Tagalog, so mas maganda, if you would like, sige, basahin mo na lang yung good news or magandang balita. Pero if you want to share the word of God, if you want to preach, if you want to read, may kasama ka, or if you don't know, pero gusto mong i-explore, you want to learn more about the word of God, so yun, ang Bible, it could work, it could help, at least in this way, lahat makakaintindi. Napaka-inclusive na translation para sa lahat, talaga para sa masa, pangmasa na translation. So ayun, that concludes my
unboxing and reading and review. Thank you so much for watching. Ate Ther, thank you po for gifting me this Bible. I will be reading this. Yung Bible kasi na binabasa ko. Ito yung talagang good news. With Deuterocanonicals and Apocrypha. Ito yung sa mga daily readings ko na ginagamit. Pero, ayun, I enjoyed it very much. This, ang Bible Pinoy version. So, thank you so much. God bless po sa inyong lahat. And peace be with you.